Okay, di-discuss natin ngayon ang ating bagong product na custom board for MikroTik-based Piso Wi-Fi system. So specifically designed ito for Wi-Fi, pero compatible din naman ito sa kahit anong MikroTik-based Piso Wi-Fi system as long as na customizable or pwede mong pagpapalitan yung assignment ng mga pins. So dito, makikita nyo na meron tayong DC jack, wherein dito natin ikakabit yung ating 12 volts adapter. Or pwede rin dito sa screw terminal na blue. Itong screw terminal na blue, pwede natin itong gamitin as input or output. Pwede nitong kabitan ng fan, for example, or mga LED na 12 volts. Dito naman sa likod ng screw terminal, meron siyang CS mode selector or coin slot mode selector. Dito natin isi-set kung set pin ba yung gagamitin natin or power cut yung sa coin slot. Dito namang banda, ito yung programming header natin. Ito yung mga pins na gagamitin natin pag ipoprogram natin or i-reflash natin yung ating custom board. Tapos merong A0, ito yung reset, admin reset na gagamitin natin especially for Wi-Fi. Tapos dito sa itaas, meron tayong header para sa LAN module na maliit. Meron din tayong header para sa module na yung mahaba. Tapos dito sa left side, makikita natin meron tayong system LED. So kung online na yung ating custom board or connected na sa ating MikroTik, iilaw ito. Meron tayong reset or restart ng ating Node MCU or ASP8266. Meron tayong header para sa LCD. Meron tayong para sa button. Meron din tayong selector for D0 function. So itong selector na to, magdedepende ito kung anong gusto nating gamitin na allocation para sa D0 na pin ng ESP8266. Halimbawa, pag ilalagay natin dito sa SYS or SYS, ang mangyayari, yung D0 allocated para sa system LED. Pag dito naman natin nilagay yung jumper sa PTR, ibig sabihin yung D0 allocated para sa printer dito sa baba. Dito naman sa green na screw terminal, meron ditong allocation for LED frame. So both yung 3 wires tsaka yung 2 wires na LED frame pwede. 3.3 volts or 12 volts triggered pwede rin. So meron siyang label black, blue, red. So madali lang sundan. Diyan nyo lang ikakabit yung red, blue, tsaka yung black na wire. Dito naman sa right side, ito yung sa coin slot. Meron siyang provision para sa set pin, sa ground, sa coin o yung white wire, tapos yung 12 volts na supply or yung red wire. Tapos dito sa likod, dito naka-attach yung ating ESP8266. So built-in na po yung 8266 natin. Hindi na kailangan bumili ng Node MCU kasi built-in na po sa custom board natin. Ang gagawin na lang natin is i-configure natin sa admin panel kasi pag order nyo, ipa-flash na po namin yan. Depende po sa order. Halimbawa, nag-order kayo ng CB only, walang kasamang LAN module, ipa-flash namin yan ng latest bin na wireless. Pag nag-order naman kayo na may kasamang LAN module, of course, yung ipa-flash namin is yung LAN-based na bin file. So dito sa harap, nakasulat dito yung mga pin assignment. Coin slot pin, D4, bill acceptor, wala kasi kulang na yung pins. Wala nang pwedeng gamitin na pins. Tapos set pin, D8, system LED, D0, or printer, D0. Depende po sa selection natin dito, sa D0 function. Tapos insert LED, di na kailangan. Button, RX, night light. Wala tayong night light kasi wala ng pin. LED trigger output, nakaset sa high. Tapos SDA pin, SCL, D2, D1 respectively. So yun lang. Next, i-discuss natin yung wirings ng programming tsaka yung accessories. Para naman dun sa mga nagtatanong kung paano i-program ang ating embedded ESP8266 custom board, sobrang dali lang. Meron tayong custom board. Kailangan lang natin ng extra node MCU. Ito yung gagamitin natin as programmer. First, iso-short natin yung ground tsaka EN.
Gagawin natin ito para ma-disable itong built-in ESP8266 chip ng Node MCU. Kasi nga, yung gagamitin natin, ito lang programmer circuit. Yung reset, kukonek natin sa reset ng custom board. Yung TX, kukonek sa TX. Yung RX, kukonek sa RX. Yung D3, sa D3 ng custom board. Yung 3 volts, sa 3.3 volts ng custom board. Tapos finally, yung ground, sa ground ng custom board. So basically, ito lang yung connections niya. Pagkatapos nito, pwede mo nang i-connect sa USB ng laptop or PC para i-program gamit yung nakasanayan nating method na PyFlasher. So dito naman tayo sa wiring ng ating mga accessories dito sa embedded custom board natin. So start tayo sa coin slot. Actually, straightforward lang yung wiring niya. Yung positive sa red wire, tapos yung white wire sa signal wire, tapos yung ground sa black wire. Tapos meron tayong optional na set pin. So itong set pin, pwede nyo itong tanggalin na lang, huwag na ilagay kung naka-power cut kayo. Meron tayong selector dito ng coin slot mode. So kung nakaselect kayo sa set, kailangan yung ilagay yung set wire. Pero kung naka-power cut naman kayo, no need na since patay naman yung coin slot pagka hindi ka nag-insert coin. Tapos sunod itong LED frame. So itong LED frame, 3 wires. So yung positive, lagay natin sa red. Tapos yung blue, lagay natin sa blue. Tapos yung black or ground, lagay natin sa black. Meron yan label na black, blue, tsaka red. Tapos kung 2 wires naman yung LED frame, pwede rin. Ang connection niya, yung red, ikakabit nyo siya sa blue. Hindi sa red, kundi sa blue. Tapos yung black naman, ikakonect nyo sa black. Ito yung ground. So pag 2 wires, ganun din. Yung behavior niya, pagka walang nag-insert coin or idle, patay yung LED ng ating LED frame. Tapos pag nagpindot ka ng insert coin, iilaw siya. So yun yung default na behavior pagka 2 wires na LED frame yung gamit natin. Tapos dito naman tayo sa LCD, sa button, tsaka sa printer. First, yung printer, magpa-function siya pagka sinelect natin yung D0 function. So, dalawa yung function ng D0. Number one is yung system LED, tsaka yung printer. So, kung gusto nyo gamitin yung printer, i-select nyo dyan sa D0 function, yung printer, yung PTR. Tapos, hindi nyo na magagamit itong system LED, syempre. Kasi nakaset na or naka-allocate na yung D0 na pin sa printer. So, yung wiring niya, ground sa black, tapos yung red, 12 volts, tapos yung receive ng printer or yung RX, connect natin sa signal, yung sa gitna na pin. Tapos yung button, ganun din, straightforward lang. Yung isang pin sa isang paa ng button, tapos yung pangalawa naman sa second pin. Tapos yung LCD, ganun din, meron namang label, madali lang sundan. Yung ground, black, tapos yung red, 5 volts, tapos SDA, tsaka SCL. So, ganun lang, kasimple yung wiring natin.